Pinagpaplanuhan na nga natin mga mare, benta lahat nga ng mga naipundar nga natin dito sa Bulacan. Ngayon mga mare, eto muna nga yung mga ilang kaganapan nga sa eskwelahan, sa bukid at dito nga sa bahay. Pag ganito nga ang araw, alas 9 nga ako umaalis para hindi nga ako nalilate dahil ayoko talaga sa lahat yung malilate nga ako. Kaya ayan, iniistolbo ko na nga rin sila na ihatid ako kasi kapag hindi talaga ako nagmotor ay tatanghaliin ako. Kaya lang nung mabasa ko nga sa GC namin na alas 11 pa nga yung pasok ko, ayun, nagantay nga ako ng higit isang oras. Okay na rin naman yun kasi nga ako ang antayin mga mare, nakakahiya kayang pumasok kapag nagtuturo na yung teacher. Ay, hinahanap nga ako ng mga oras nga na yun at eto nga si ate, kilala nga kami. Maraming salamat po sa panonood nyo at shoutout na nga po. Kung nakaupo nga ako dito nag-aantay ng oras, eto at maraming salamat din sa mga kapwa ko estudyante na nakilala ko. Nga ang ganap, umigib na nga rin sila mga mare kaysa naubusan nga tayo. Kasi dito rin nga sila kung kumuha ng tubig nga sa atin kapag dinadala nga dun sa kabila. Ninyo naman nga itong maglola, ayan, lumabas na naman nga kasi gustong gusto talaga ni Gail nga natin nasa labas nga siya, masayang puso niya kapag ganun. Inaabangan nga itong sila Alvin at eto nga si Chuchu, akala ata aalis kaya sumakay nga din at natuwa naman nga ito si Gail nga natin. Alam niyo naman kung nakasubaybay kayo ay talagang buhat ko nga itong si Chuchu dati pa, kaya nga lang ngayon na hindi na dahil nakakasama ko na nga si Gail. Pero ang nakakatawa kay Gail mga mare, iniiyakan niya nga yan si Chuchu. Na lang din talaga, hindi nagre-react nga itong si Chuchu mga mare, pero kasi nung buntis ako ay sinanay ko nga siyang ganyan. Nung buntis ako kay Gail, umuhiga pa nga yan sa tiyan ko mga mare, siguro naaamoy din. At eto pagdating ko nga mga mare ay kumain na nga rin ako kasi gutom na gutom ako dahil hindi naman nga kami kumain nga dun sa eskwelahan. Ito namang sila Alvin nag-asikaso na nga rin dito ng pagtatali. Din kasi mga mare, eto mga kamatis nga natin, lalo na nung malakas nga ang hangin, eh sayang naman ang daming ang bulaklak. Kapag namunga nga ulit yan, abay tiba-tiba na naman nga tayo sa kamatis. Ang gaganda kaya ng kulay kapag nga nasipaghinog nga ito ulit. Pa nga rin natatanong kung magkano na nga ang kilo ngayon ng sili dahil nga nung nakaraan ay umabot nga ng 700. Saktong-sakto marami tayong sili ngayon mga mare. Sabi nyo nga gawin nga doon tulumpia. Diba nung nakaraan gumawa nga ako yan, grabe yung iyak ko nga dahil sobrang anghang. Dapat talaga nakaglabs ka kundi iyak ka talagang malala. Wala nga kami ni Ma'am Mel kasi siya kilala namin, bata pa lang kami nagtuturo na nga siya sa kinder. Maraming salamat po. Pinuntahan nga lang kami yan mga mare at pagdating nga namin nagmerenda na nga rin kami ng okoy. Rin pala kayo mga mare nito bumili. Isang dosena nga to, isang bilao na siya dun nga sa atin sa may Centro Mall. Na kami nakakapunta dun, lalo na nga ako, kaya ito nagpa-take out na nga lang tayo para matikman ko nga ulit to. Sarap nga nito lalo na kapag bagong luto mga mare ay napakalutong. O samahan mo pa nga siya nga mga mare ng meron kang sausawan. Ay naku mga mare, ewan ko lang talaga kung di mo to magustuhan. Ko hindi nang sasabihin nga ng mga nakatikim na nga mga mare. Kikrib ka nga rin sa okay, pwede nga kayo mga mare pumunta dito nga sa may Centro Mall Malolos, doon nga to sa second floor. Pwede nga siyang pang merenda pero pwede rin naman nga siyang pang ulam. At eto nga mga mare, si tatay nagrereklamo nga na naputol daw ang ngipin niya. Daw maubos na naman nga daw mga mare. Pinangat-ngat ba naman ng mais kaya ayun naputol. Habang nagkakwentuhan nga kami dito, ibinigay nga ni mama si Gael. Nagulat naman ako habang nalilibang ako nakikipagkwentuhan, dumampot ba naman ng isang okoy. Yung pwede naman nga siya sa bata dahil wala nga tong preservative. Kaya tiyak kapag kumakain na ng gusto nga itong si Gael, lagi nga siyang nandun. Gustong-gusto naman niya nga mga mare at etong ang kinahaponan lumabas na nga rin kami. Ang totoo niyan mga mare, kalalabas lang talaga ni Gael niyan. Sabi ko mamimitas nga ako ng talong, sinama ko na nga rin para ma-enjoy niya muna nga. Lang naman ang nagpapasaya sa batang to, makalabas-labas siya at makakita nga siya ng ibang mga uri nga ng halaman. Kasi sa mga bata lang, wala naman ditong mga bata mga mare at ayan tingnan niyo naman nga, binuhat na nga ni Ate Jen. Una nga ay nag-aalangan pa pero sumama na nga rin mga mare. Bali ayan, kukuha nga pala ako ng mga talong kasi nakita ko to nung nakaraan, napakadami ang bunga. Si tatay na ikwento nga niya sa akin, paborito niya nga daw ang tortang talong kaya sabi ko ipapatorta ko nga ito. Tuwang-tuwa naman ako kasi napakalaki nga ng naani ko. O diba, meron na naman nga tayo mga maring libreng ulam para nga sa hapunan. Kaya yun nga, ng mga oras nga na to, napag-usapan na nga rin namin, ibebenta na rin pala namin to. Lahat nga nang nabili nga natin dito sa Bulacan. Kaya eto nga mga mare, ibebenta na nga namin to, kasama na yung bahay. At doon nga mga mare sa unang naitayo nga natin, balak na nga rin namin ibenta. Mga mahilig dyan magtanim tulad nga namin ay magandang ang investment to sa inyo. Tapos may kasama na nga rin siyang bahay, kubo. Doon naman nga sa kabila, hindi naman nga yung mga mare binabahad dito lang, kailangan lang nitong tambakan. Pero okay na okay nga to mga mare. Ako mahilig ka magtanim, tas gusto mo yung sariwang hangin. Tapos may maganda ka pang ang bahay. Tinan nyo naman nga mga maring bahay nga natin dito ay masabi kong maganda talaga siya. Ako na nga lang din ikukwento sa inyo ang mga dahilan. Pero sa ngayon nga eto nag-usap-usap pa nga kami kung magkano nga namin itong ibebenta. Alam nyo naman nga mga mare, ilan sa mga problema namin ay naikwento ko na nga rin sa inyo. Pero yung mga ilan talaga ay hindi pa. Ang hirap nga rin mga mare kapag nga ikaw nga ang obligasyon sa lahat. Basta mga mare, sa susunod ko na nga lang ikukwento sa inyo ang mga
detalye. Pero ngayon ay pinag-uusapan pa lang naman. Ayun nga ang topic nga namin dito mga mare ng mga oras nga na to. At ang baby Gail nga natin niloloko ka nga. Tingnan nyo naman napakakit talaga ng ilong niya. Nagpapakot siya kapag ganyan. Lord, maraming pong salamat sa lahat ng blessing. At syempre sa inyo mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.